Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy ako sa mga paghayag sa mga katotohanan upang ang tao ay maintindihan niya kung ano talaga ang dapat niyang gawin. Mga kaibigan, mga kapatid, sa totoo lang, kakaunti lamang ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Yun po ang totoo. Sapagkat ang mga tao ngayon, lahat, iilan lamang, halos lahat, naghari na si Satanas sa kanilang mga kaisipan. Ang totoo, kaibigan, kapatid, isa-isahin ko ito sa inyo. Wala pang isang tao o walang tao na umakyat doon sa langit maliban kang Hesukristo. At mayroong isa na makipag-usap sa Amang Diyos. Yun si Satanas. Tandaan mo ha, maliban sa ating Panginoong Hesukristo, wala pang tao na umakyat doon sa langit. Pero itong si Satanas, kahit anong oras, makipag-usap siya doon sa Amang Diyos. Ang katunayan, ito ganito. Noong si Job, na isang alagad ng ating Panginoong Hesukristo, isang apostol, napakasigla ni Job sa kanyang mga panindigan. Umakyat si Satanas doon sa langit. At ano ang sabi ni Satanas sa ating Amang Diyos? Itong si Job, sumasamba lang siya sa inyo, sumusunod lang siya sa inyong kautusan, sapagkat si Job ay nasa mabuting kalusugan ng kanyang katawan. Mayaman si Job, marami siyang mga ari-arian, mga turil ng tupa, baka, kambing. At ano ang sabi ng ating Amang Diyos? O sige, sabi ng Amang Diyos ha, tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. Sige, subukan mo lang siya. Subukan. Huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Kaibigan, kapatid, ang lahat ng mga pangyayari ngayon dito sa daigdig na ito, dikta na lihim na dikta ni Satanas sa kaisipan ng tao. Tandaan niyo ito. Ngayon, bakit po ba araw na Sabado ang itinakda na pagsamba? Ito kasi, tandaan niyo ito ha, ipaliwanag ko ito sa inyo ng maigi.
Sa ikapitong araw, tandaan nyo sa ikapitong araw, ang Amang Diyos, tapos na niya nagawa ang daigdig. Nagawa na niya ang mga punong kahoy, ang mga bato, ang mga halaman, at ang mga hayop, ang mga mananap, ang mga animals. Nagawa na niya. Pagdating ng ikapitong araw, ang ating Amang Diyos ay nagbulay-bulay kung ano ang kaniyang susunod na gagawin. Ang ating Amang Diyos nasa kanyang upuan. Yung alapaap na hugis paa, tandaan nyo ipaliwanag ko to sa inyo ng mabuti. Yung alapaap, ang alapaap sa English clouds, di ba? Sa Bisaya, gabon. Ang alapaap, hugis, paa, mga paa. O, tandaan nyo sa Bisaya, ang panganod nga porma og mga tiil, hugis, paa, ang tawag. Yun lang ang makikita ni Satanas. Yun lang ang makikita ni San Miguel. Yun lang ang makikita nila. Walang makita silang laman ng tao o tao man. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay espiritu, ang kanyang kalagayan. Tulad ng hangin. Wala kayong makita. Ngayon, may mga taong nagsasabi na ang aking daw itinuturo ay isang kulto. Tingnan natin kaibigan, kapatid, ang kulto, marami sila. Kasi, ang mga kulto, lalaki at babae, gi-hypnotize nila para dumami sila, dumami at dumami. At ang mga kulto na yan, iba sa mga ginagawa at itinuro ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Amang Diyos. Sapagkat ang mga kulto, may inaalay sila na isang bata. At lalabas yung demonyo na yan, yung diablo na yan, at patayin yung bata na inialay nila. Yun ang mga kulto. Kaibigan, kapatid, bakit nagparatang ka? Yung mga pagparatang ay kasalanan sa harapan ng ating Amang Diyos. Yung mga kasinungalingan, kasalanan sa harapan ng ating Amang Diyos. Yung mga pagbibintang, kasalanan yun. Kasalanan at kasalanan. Binibintangan mo kapitbahay mo. Nagpaparatang ka sa mga kasamahan mo. Susunugin at susunugin ka talaga. Hindi ka maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Wala akong itinuro dito ng mga kasamaan, kundi ang itinuro ko ang tapat at tunay na mga kautusan ng ating Amang Diyos na nasa langit. Kawawa naman ninyo. Ako'y naawa sa inyo.
sapagkat mahal ko po kayo. Ang tao, lahat ng tao ay nagmumula sa ating Amang Diyos. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay at lakas. Ang mali lang sa tao ito. Tungkol sa mga pagsamba, ayaw niyang sumamba. Bakit? Kakunti lang tayo dito. Doon tayo sa nagamit ng mga Biblia, nagturo at may handog na abuloy. Yung handog na abuloy, tapos na. Giistadihan sa mga Bible scholar ang Biblia para mapangwartahan nila. Yun ang totoo. Handog, kusang handog daw na abuloy. Nakasulat yan sa Malakyas. Sila ang tinatawag na mga disinting mga makililimos. May nagwali sa kanto. Ang iba doon sa terminal ng bus. Doon sa bandang unahan, may mga babae nakabihis ng puti at may dalang supot. May sibot sila. Ano ang sabi nila? Abuloy. Dahil may pastor doon sa kanto nagamit ng microphone, nagturo puno sa Biblia para may makain ang pastor. Tama yung nakasulat, yung nasa Malakyas 3:10. Ano ang nakasabi doon? Dalhin nyo ang buong 10% doon sa bahay-sambahan para may makakain sila doon. Maliwanag, di ba? Iyon, kaibigan, kapatid. Tapos na. Giistadihan sa mga Bible scholar para yung Malakyas, sila ang nag-study nun. Sila ang nag-study noon. Oo. Yun ang totoo. Tingnan niyo si pastor at si pastora. Yung si pastor, nung una, isang pintor lang yan. Ito naman si pastora, isang asthmatic. Ngayon, ayaw na ni pastora na magpintor pa yung si pastor. Atakihin kasi siya ng kanyang asma. Ang ginawa nila, ito, sumali doon sa Pentecostal. May nakabili na siya ng mga sasakyan nila. Naging mayaman sila. Ginamit nila ang Biblia. Ako lamang ang nagtuturo sa tama. Isiniwalat ko ang lahat ng mga kasinungalingan nila. Ang mga taong mga masinungaling, ang mga mang-aapi, ang mga taong mapagparatang, sila doon ihagis sa dagat-dagatang apoy. Lalo na ngayon, malapit na ang Mayo 12, Election Day. Yung mga ginagawa ng Comelec,
sila ay nakatagana sa dagat-dagatang apoy. Bakit po nagpabayad kayo? Na ang bawat isang butante, mahalaga po yun. Teka muna, kanino bang kautusan na ang tao ay magkaroon siya ng sariling panindigan kung sino ang gusto niyang, kung gusto niyang butuhan, di ba? Oh. Ano kasi, ito nung hindi pa giistadihan ang sa mga Bible scholar, ang Biblia, ito ang totoo. Ang tao, kapag maniwala ka sa Bible, noon pa, iyon ay kautusan ng ating Amang Diyos. At nakasulat pa doon sa banal na aklat. Ang Amang Diyos ay matiwasay. Siya ay Diyos ng kapayapaan. Siya ay Diyos ng katiwasayan. Ang taong magpasakop sa panggobyerno ay nagpapasakop sa mga kautusan ng ating Amang Diyos. Noong una pa yan, kaibigan, kapatid. Pero mula noon, nag-iistadihan na nila ang mga Biblia. Nawala na yan. Lalo na ngayon, nga karamihan sa tao sa buong mundo, ang lahat ng mga kasinungalingan, mga lahat ng ginagawa ni Satanas, nasa isip na ng tao. Tingnan mo, gusto kang magpunta doon sa sambahan. Kondisyon man sana yung sasakyan mo. Bakit ngayon pupunta ka na? Bakit? Ano ba to? Hindi na yata umandar. Pinipigilan ni Satanas ang tao na gustong sumamba. Yung iba, huwag ka munang sumamba. May trabaho ka doon. Magtrabaho ka na lang. Lalo na sa mga ngayon, sa mundo ng social media, marami kayong makikita diyan. May ama, girip niya ang kanyang sariling anak, napatay. May anak, kumuha ng mangkukulam, gibarang niya ang kanyang ama. Di ba makita niyo sa social media? Sila'y mga anak ng mga suwail. Ang mga anak na yan, sigurado, doon sila sa dagat-dagatang apoy. Susunugin at susunugin sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, nagulat sila. Bakit itong tao na ito ay hindi tatablan ng barang? Bakit ang taong ito ay hindi tatablan ng mga pagkukulang? Yun nga ang sinabi ko sa inyo. Ako isang lingkod sa ating Amang Diyos na nagtuturo sa kanyang kautusan. Ang kulamin ninyo, yung mga magnanakaw, yung mga taong gumagawa ng kasinungalingan, sila ang kulamin nyo, sila ang barangon nyo. Hindi ako.
hindi kayo makapananaig sa akin. Noong sa panahon ng ating Hesukristo, ang mga tao, ang mga apostol, ang kanilang mga pamilya, ito ha, totoo ito. Ang kanilang mga pamilya, sila kapag, siyempre, maghanap buhay sila, di ba? Kasama nila ang kanilang asawa, kanilang pamilya, kanilang mga anak. Ano ang sabi? Ano ang itinuro sa mga apostolis? Sinong makapananaig sa akin kapag si Hesukristo ang aking kasama? May mga talata pa sa Biblia na nagsasabi, kapag ang Amang Diyos ang nagsama sa akin ay sumasama sa akin, nasa Kanya ako naglilingkod. Walang makapananaig kahit sino. Yun ang dapat sana na panindigan ng bawat isa sa atin. Tama na sa paggawa ng mga kasinungalingan. Tama na sa paggawa ng mga kasalanan. Ikaw na nagsasabi na ang aking relihiyon, ang aking itinuro ay kulto. Ingatan ka sana sapagkat ang magsasabi ng sakit sa akin, tiyak may malalagyan siya. Kawawa ka, iha. Sayang. Taga Visayas ka pa naman. Sana patawarin ka ng ating Amang Diyos at patawarin ka ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay nagsasabi na ang aking relihiyon na itinuturo ay isang kulto. Tandaan mo ito. Marami na ang mga taong nagkukutya sa akin. Nasaan na sila ngayon? Wala na. Kinain na ng wati. Kinain ng uod. Wala akong itinuturo na mga kasinungalingan, kasalanan, wala. Kundi ang aking itinuro, paano mo dalhin ang iyong sarili para tungo sa iyong kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang sinabi ko sa inyo, ang Holy Quadro G ay nag-iisang religion. Tandaan mo, ano ang meaning sa Holy Quadro G? Jehovah, Jireh, Jesus Christ. Yun ang Holy Quadro G. Yun ang apat na malalakas na hangin. At marami ang mga pastor na nagbabasa ng Bible at natatakot sila sa apat na malalakas na hangin na siyang wawasak sa buong daigdig. Kawawa ka, iha. Patawarin ka sana, hindi mo alam ang iyong mga sinasabi. Ang naghari sa iyong kaisipan, ang inggit at lihim na dikta ni Satanas sa iyong kaisipan. Buksan mo ang iyong puso, buksan mo ang iyong kaisipan, papasukin mo ang Espiritu sa ating Amang Diyos at ang
Espiritu Santo para maging matibay ka. Kapag hindi ka magbago, kawawa ka talaga. Ang mga tao nga hindi magbago na hanggang ngayon gumagamit pa ng mga kasinungalingan, kabulastugan, mga magnanakaw, gumagamit pa ng mga Biblia na matagal na hindi ipagamit. Ang iba hanggang ngayon, mayroon pa silang mga imahe, mga rebulto sa kanilang mga pamamahay. Matagal na po akong nagsasabi sa inyo, maninibugho ang ating Amang Diyos kapag sumasamba ka sa mga imahe. Ang sabi ng ating Amang Diyos, ako'y isang Diyos na abughuan, manibugho ang ating Amang Diyos kapag ikaw ay sumasamba sa mga rebulto, mga imahe. Yung iba, nagsasabi na idol lang to. Ano pang sabi nila? Ang Diyos ko, no? Ang sinasamba nila. Maliwanag ang nakasulat sa Habakuk. Huwag ninyong itulad ang Amang Diyos sa isang bato, isang ginto, sa lapi man. Hindi kayo magyukbo, hindi kayo sumamba, hindi kayo maglagay doon sa ibabaw ng bukid, sa ibabaw ng bato, sa ilalim man ng lupa, o sa ilalim man ng dagat. Ngayon, kayo ang mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan, mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Alam na ninyo ang nakasulat sa Bible. Buti pa yung Papa. Ang sabi ng Papa, ang lahat daw nakasulat sa Biblia, ano ba ang sabi niya? Kasinungalingan. Sabi ng Papa yun, bago siya na kuha ng hininga. Yun ang dahilan ng Papa ay hindi gumamit ng Bible. Alam na niya. Natapos nag-i-studyhan ang Bible, sa mga Bible scholar ang Biblia. So ang ginawa niya, gumawa siya ng kanyang, nag-take note siya, gumawa siya ng kanyang libro. Yun ang ginawa niya. Pero ano ang ginagawa ng karamihan ngayon? Maraming mga reliyon. Lahat. Gumagamit ng Biblia. Kaya kung daw sila gumagamit ng Biblia, wala daw silang kwarta. Di siyempre mapilitan siya gumamit ng Biblia para magkaroon siya ng kwarta. Noong una, may kaibigan akong isang abogado. Ang sabi niya, may isa daw siyang libro na ang pamagat ay What is the largest business of all the world? Ano daw ang pinakamalaking business, negosyo sa buong sanlibutan? Ang nakalagay doon, tandaan nyo ang nakalagay doon, number 1 is war, gira. Yung maghanda tayo sa
nagpapalapit na digmaan. Ang pangalawa, ang sabi niya, ang pangalawa ay politics, politika. At ang pangatlo ay ang religion. Tingnan mo. Yung attorney na yun, taga Surigao City yun. Sabi niya sa akin, ituron. Basahin mo. Number 1 nga business, ang gira. So maghanda tayo mga kapatid, mga kaibigan. Malapit na ang digmaan, ang gira. Ngayon, ano pa? Yung mga pamulitiko, politics. Sa araw ng halalan, mga kapatid, kaibigan, tanggapin niyo ang pira. Pira mo man yan. Tandaan mo, pira mo iyan. Binigay niya sa inyo. Para daw nga manalo sila